Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aurel Hodires, shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, ang mga matanihan ay puno ng kalungkutan at pagkakasala. Sa dami ng zombie, bagamat siksikan sila sa isa't isa na halos hindi nila matukoy kung kaninong ulo at paa. Ngunit nakita ni Aaron pamilyar na mukha. 3 halimaw sa Jangbei na pinamumunuan ng malaking pancake sky. Iniimbestigahan na nila ang sitwasyon malapit sa pader ng lungsod. Bagamat naglagay ang Aaron ng hangganan para sa restaurant kagabi, hindi na lang niya pinansin ang 3 tao sa gate. Ngayon makita ang 3 tao ay may katawan zombies, 3,000 puso kalikasan malungkot walang humpay. Tulungan siyang gumawa ng mga bagay, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan at nakatagpo ng sitwasyong ito, Aaron ang kanyang sarili ay malungkot na puso sa past na ito. Array, umuungol. Ang mukha pa rin ang nagpapakilala sa Aaron, ngunit sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay pula at walang mga mata, at kahit na ang itim na seda sa kanyang kulay abong mukha ay nakalantad. Ang Aaron ay walang simple at tapat na ngiti kahapon, ngunit may walang katapusang bangis. Walang magawa upang iling ang kanyang ulo, Aaron rushed sa nakaraan. Umuungol. Sa pagbagsak ng Aaron sa grupong zombie, ang grupo ng mga zombie ay parang baliw na general, na baliw sa Aaron. Para itong mga gutom na multo na hindi alam kung gaano katagal silang nagugutom na nakakita ng pagkain. Bang-bang. Nang lumapag ang Aaron, inikat niya ang Jade Sword kasama niya, at ang oras ay mahirap pumatay ng isang bakanteng espasyo. Halos sabay-sabay na naman ang mga zombie na dumating. Aaron. Biglang may tumunog na malamig na inumin sa hangin. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang isang monghe na nakatayo sa dingding. Nakasuot siya ng itim na kasek, may hawak na itim na tungkod at isang itim na mangkok sa kabilang kamay. Sa likod ng madilim na ulap, mukhang kakaiba sa oras na ito. Mataba, mabuti, sinabi sa mga salita ng aking Buddha na kung ibababa mo ang kutsilyo ng butcher at maging isang Buddha sa lugar, Aaron, napakaraming kasamaan ang pinapatay mo. Kung magpapatuloy ka sa ganito, ikaw ay mapupunta sa impyerno sa hinaharap, at hindi ka na mabubuhay ng higit pa sa buhay. With that, nagkunwari siyang bahagyang samandal, na nagpapakita ng kahulugan ng awa. Aaron mga mata na may malakas na galit, habang nakatingin sa kanya, kamay ay patuloy na darating sa grupo ng zombie bukas, malamig na boses sinabi, Demonyo Monghe, ito ba ay gumawa ka ng ghost? What the hell? Haha, Aaron, walang paraan sa mundo. Kung mas maraming tao ang pupunta, magkakaroon ng paraan. Walang mga multo sa mundo. Kung mas maraming tao ang naniniwala, natural na sila ay magiging mga multo. Panipi, ginagamit ko ang boses ng Perdo upang hayaan ang mundo na tamasahin ang Dharma, kung kaya't alam nila ang lahat mula sa dilim at naging pangkalahatang sitwasyon, ngunit sinasabi mong sila ay mga multo. Sa gayon, ang matandang monghe ay bumantong hininga ng walang magawa, na nagpapakita ng panghihinayang. Ang paggawa ng buong lungsod sa mga zombie, karapat-dapat kang maging isang monghe. Ito ba ay karapat-dapat sa awa ni Buddha? Aaron malamig na boses disdains upang uminom ng isang paraan, sa parehong oras kamay ilipat. Biglang lumitaw sa kamay ang Skyfire Moonwheel. Zombies. Aaron, ikaw ang pumatay sa zombie. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng matandang monghe. Halos sa oras na ito, Aaron din dahil manatili masyadong mahaba, mayroong maraming mga zombies sa paligid, ay naharang sa lahat ng direksyon, isang Diyos makita, hindi sinasadya at sa tabi ng mga zombie ay may balat. Dahil sa kontak na ito,
natigilan si Aaron. Paano ito posible? Tinitigan ni Aaron ang zombie na nasa harapan niya. Makinis at mainit ang balat niya. Nangangahulugan din na, wow siya. Biglang lumiwanag ang langit, maliwanag na ang lupa, at ang zombie na nasa harapan namin ay hindi na zombie, kundi isang matingkad, nakangiti at maaraw na babae. Bigla na lang naging eksena ng masaganang panahon ang umpukan ng mga zombie na dati ay siksikan at nagkakagulo. Busy lang ang kalye, masayang nag-uusap ang mga naglalakad at malakas na nagsisigawan ang mga nagtitinda sa kalye. Maging ang tatlong zombie sa malaking langit ng pancake, na sadyang pinrotektahan ng kanyang sarili, ay tumingin sa Aaron na may kakaibang mga mata. Great Zia Han, nandito ka ba? Handaxia, hindi mo ma-check ang post natin, di ba? Aba, kagabi, buong gabi naming binantayan ang mga demonyong iyon at si Shang. Hindi pa madaling araw. Okay lang naman siguro kami, kaya lumabas kami para magpahinga. Panipi, huwag kang malungkot, magaling Ziyahan hindi ka na nagsalita mula nang makita mo kaming tatlo. Malaking cake araw tatlong tao matapos sabihin, maingat na tumingin sa Aaron. Sa oras na ito, Aaron biglang itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa pader. Walang monghe na nakasuot ng itim na kasek sa dingding. Mayroon lamang isang gininto ang mapalad na liwanag. Sa liwanag, walang tao, tanging isang malabong katawan ng Buddha. Ito, agad na kumunot ang noo ni Aaron. Maghugas ka ng mukha, Aaron. Sa sandaling bumagsak ang boses, ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo kasama ang kanyang mga mata, ngunit biglang nakita niya na umiiyak siya para sa tansong salamin sa stall sa maliit na tindero sa tapat niya. At isa sa kanila, sa oras na ito, diretso lang sa kanyang sarili. Ang aking bisita, ang puting jade bronze mirror ay malinaw at maliwanag. Halika at bumili ito ng mabilis. Masiglang sigaw ng vendor, ngunit nang makita niyang nakatingin si Aaron sa kanyang stall, halatang nabigla siya. Sa oras na ito, sa pamamagitan ng salamin, nakita din ng Aaron ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Sa salamin, pula ang mga mata, asul ang mukha, nakalabas ang mga pangil, parang demonyo. Ang unang subconscious reflection ng Aaron ay isa itong ilusyon. Umiling-iling, pumikit, at pagkatapos ay himulat ang kanyang mga mata, ang lahat ay hindi pa rin nagbabago. Pagkatapos ay galit siyang tumingin sa Golden Buddha sa pader ng lungsod. Sa tingin mo lahat ng ito ay ilusyon. Mukhang alam ni Buddha kung ano ang gustong sabihin ng Aaron. Bago niya ibuka ang bibig ay nauna na niya itong ibinuka. Dare you say hindi ito ilusyon? Humihingi ng paraan ang Aaron malamig na kalidad ng tunog. Sa mga nagawa ni Aaron, maaari ka bang linlangin muli ng ilusyon? Ang Golden Buddha ay malumanay na ngumiti. Hindi nagsalita si Aaron. Nakaranas siya ng maraming ilusyon. Kung ito man ay ang orihinal na mundo ng 8 direksyon o ang demonyong Buddha, lahat ito ay mga Panginoon sa unang klase. Gayunpaman, hindi kailanman dinaya si Aaron nang harapin niya sila. Tsaka yung demonyong monghe sa harap namin. Bahagyang gumalaw ang divine sense sa kanyang kamay at muling tumingin sa paligid. Pare-pareho lang. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron, habang si Jinfo naman ay malumanay na ngumiti. Mukha siyang confident na confident. Something. Pero sa tingin mo kaya mo akong lokohin. Medyo malamig ang itsura ni Aaron. Sa tingin ko, how dare you do this in front of yourself kung wala ka naman? Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na nakaligtaan ang isang punto. Ibig sabihin, ang Aaron ay may tanda sa mata. Isang mahiwagang bagay na kahit na makikita sa walang katapusang kailaliman. Sa isang bahagyang paggalaw sa kanyang kamay, ang Tianyan talisman ay agad na na-trigger, at lahat ng bagay sa paligid niya ay napakalinaw. Kahit ilang daang metro ang layo, kitang-kita ang alikabok mula sa mga daliri ng isang tao sa likod ng hindi mabilang na mga silid. Ngunit hayaan ang Aaron na maging lubhang nalilito ay ang lahat ng nakapalibot na kapaligiran ay hindi nagbago. Ibig sabihin, hindi ilusyon itong mga nasa harapan natin. Paano kaya? Isa itong ilusyon. Gayunpaman, ang resulta ng obserbasyon ni Chanyanfo ay hindi nagpapahintulot ng anumang pagdududa. Aaron, nalilito. Tumawa si Golden Buddha. Anong klaseng magic ang ginamit mo? Malamig na sabi ni Aaron. Sinabi ko na sa iyong kakayahan, ang mga ilusyon ng mundo ay hindi may tatago sa iyong mga mata, maliban sa isang tao. Nakangiting sabi ng Golden Buddha. WHO.
Malamig na sabi ni Aaron. You the Golden Buddha returns. Kapag pinili mong linlangin ang iyong sarili, ang lahat ng mga maling larawan sa mundo ay mga tunay na larawan, at lahat ng mga tunay na larawan sa mundo ay mga huwad na larawan. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong puso, tulad ng ngayon. Narinig ito ni Aaron, biglang nanlamig, ibig sabihin, ay hindi sasabihin sa sarili, niloloko niya ang kanyang sarili. Napakabigat ng pumapatay mong puso na lubusan mong nakalimutan ang iyong pagkatao. Hindi mo na iniisip na demonyo ka, ngunit ang mga tao sa mundo ay mga demonyo. Ito ang nakikita mo ngayon. Panipi, sain, nakikilala mo ang mga taong kasama mo, kaya't katulad mo silang ngunit ang mga tao sa labas ay iba sa iyo, sila'y hindi iyong mga tao, kaya't ang puso mo'y hindi nakilala at nabigla sa kanyang pagkamatay Mark, ang iyong pagiging demonyo ay pinahusay kaya, ang mga tao sa iyong mga mata ay may malaking pagkakaiba. Ang dahilan kung bakit demonyo ang mga demonyo ay magkaiba sila ng posisyon. Aaron, huwag ka nang matigas ang ulo. Sa pamamagitan nito, tumingin ang Golden Buddha sa malayo. Nang lumingon si Aaron, napansin niyang marami pa ring tao sa abalang palengke. At sa gitna ng mga taong ito, maraming katawan. Ang mga taong ito ay malinaw na pinatay ng Aaron nang sumugod ang Aaron. Aaron agad na kilay na kunot, mahirap. Huwag maging, gabi demonyo talagang dinadaya ang sarili. Alam din itong lalaking ito na hindi maitago ng kombensyonal na panlilinlang ang kanyang mga mata, kaya ginamitan niya ng pakulo. Hindi maitatanggi ni Han Sanchen ang pananaw na ito. Ibinaba ni Amataba, Aaron, ang kutsilyo ng Verdugo. Ngayon, ang mga tao sa bayang ito. Sa hinaharap, maaaring ang mga tao sa mundo. Hanggat handa kang maging mabuti, ang Diablo ay si Buddha din. Pagsugpo sa milenyo, ang monghe ng monasteryo ng aming templo ay naghinala na siya ay maaaring mahanap ka, ang host na sumisipsip ng dugo ng dragon, at agad na sumugod sa lugar na ito upang pigilan siya sa lokohin. Medyo late pa, dahil doon, umiling ang Golden Buddha at mapait na bamantong hininga. Ibig mong sabihin hindi ka kumakanta sa labas ng lungsod para harapin ako. Sa halip na sugpuin ang mga demonyo sa gabi sa lahat ng oras. Si Aaron ay sumimangot, eksakto, nauna siyang dumating kaysa sa amin at alam niyang hahabulin namin siya, kaya't siya ay nagpanggap na isang monghe ng aming templo ng maaga at sadyang gumawa ng gulo para sa iyo, upang pukawin ang isang pagtatalo sa pagitan mo at ng aming templo. Isang tubo. Matapos marinig ang mga paliwanag na ito, nagkaroon ng panahon si Aaron para alamin ang lahat. Hindi nakakagulat na malaman ng mga pekeng monghe na iyon ang tungkol sa Xianling Island. Kung ang dalawang kalakal ay pareho ang uri, malalaman ng Magic Dragon ang ilan sa kanyang mga sikreto at pagkatapos ay lilingan upang sabihin sa Night Demon. Ibig sabihin, inosente ang mga taong namatay ngayon sa lungsod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.